Lalaking ginamit ang kagapuhan at karisma upang paibigin ng isang dalaga para sa libreng plane ticket ng barkada. Makalipas ang 7 taon, ay na-deport din sa Pilipinas. Nag-apply bilang personal driver ng isang sikat na tycoon. Ex niya pala? Isang mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na maghahandog muli sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento. Sana po ay magustuhan niyo ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Malakas ang sigawan ng mga kababaihan nang pumasok mula sa gate ang isang mamahalin at napakagarang kotse. Ayan na si Kyle. Oh my God, gwapo na upod pa ng yaman. Nagpatuloy sa pagsisigawan ng mga tao. Si Kyle naman na nagmamaniobra ng sasakyan ay nakangisi lang. Iba talagang dating mo pre, lakas ah. Wika ni JM, isa sa mga kaibigan ni Kyle. Kaya nga, kung sa tutusin, mas gwapo naman ako sa iyo eh. Biro naman ang kaibigan nilang si Vincent. Sabay namang natawa sina Kyle at JM. Ipinark na rin ni Kyle ang sasakyan sa parking lot. Nang maiayos na sasakyan, ay nagpabango siya at saka nagsuot ng black shades. Pagkatapos ay taas na noo na bumaba ng sasakyan. Kasama ang mga kaibigan niya at hinarap ang kumpulan ng mga babaeng sumunod sa kanila. Samantala, nagmamadali sikat na bumaba ng e-bike niya. Isa siyang napakatabang babae na may daladalang sandamakmak na papel. Mahal kong e-bike, dyan ka lang ha, huwag kang alis dyan. Anya sa service niyang pakarag-karag na. Tumakbo na nga siya ng mabilis para makahabol sa oras. 5 minuto lang kasi at siguradong magsisimula na sa pagtuturo ang terror prof nilang si Mrs. Guzman. Kailangan pa niyang maipasa dito ang research proposal niya. Dahil sa kamamadali, hindi nga niya napansin ang car stopper sa paanan niya. Natisod siya doon dahilan upang ang mga hawak niyang dokumento lumipad sa ere at ang ulo niya nabagok din sa sumunod na car stopper. Mabilis tuloy siyang nawala ng malaya. Samantala, si Kyle naman ay biglang naalarma sa malakas sa pagkalabog. Mabilis siyang nagpunta sa pinagmulan ng tunog. Sinundan naman siya ng mga kaibigan at mga babaeng nakapalibot sa kanila. Nakita niya sa di kalayuan ang isang babae na walang malay. Sinubukan niyang gisingin ito pero walang response. Kaya naman binuhat na lamang niya ito at saka dinala sa klinik. Ang mga babae naman na kanina lang ay nakabuntot sa kanya. Kinikilig sa iyak na sana sila na nga lang ang nabagok para sila na lang ang binuhat ito. Samantala, nagising sikat na nasa loob na siya ng klinik. Nang maalala niya nangyari at nang makita ang oras, magmamadali nga niyang kinuha ang gamit at nagtatakbo papunta sa room nila. Iyong nurse, naiwan na lang na tulala. Inihahanda na sana niyang ituturok niyang gamot sa dalaga. Ngunit pagdating nga ni Kat sa classroom nila, galit na galit si Mrs. Guzman. Ang research proposal niya, hindi na naman nga nito tinanggap. Magpapasa ka niyan sa akin tapos late ka? Hoy Catherine, baka nakakalimutan mo, nasa chapter 2 ng mga kaklase mo tapos ikaw, hindi pa nagsisimula sa chapter 1? Napakunot si Kat at tatangkain pa sana niyang magpaliwanag, pero hindi pa man siya nagsasalita. Ipinagpatuloy na nga ng professor nito ang paninermon sa kanya. Sa huli, napagpasya nito na, kayo ni Mr. Chiong magpartner dyan kapag na-approve ang research proposal nyo at saka ko lang kayo ilalagay sa mga group na kinatanggalan nyo. Anito na ikinanganga na lang ng bibig niya. Hihirit pa sana si Kat, ngunit ang tanda, basta na lang siyang pinagsaraduhan ng pinto. Ang pinakaayaw kasi nito sa lahat ay ang nalilate. Kapag nalate ka sa klase niya, considered as absent ka na. Sunod-sunod na napainom si Catherine ng malamig na tubig sa cafeteria. Dahil oras ang klase, mangilan-ngilan lang ang pumapasok doon. Ay, grabe. Ano bang klase ng prof yun? Bakit kailangan niya akong pahirapan ng ganito? Tama pa ba yung ginagawa niya? Parang napaka-unrealistic niya ah. At saka sino ba yung Mr. Chu na sinasabi niya? Inchik ba yun? Ay. Lumipas ang ilan pang mga araw. Nakilala na nga ni Kat ang sinasabing Mr. Chu ni Mrs. Guzman. Paanong hindi pa niya makikilala? Palagi na lang itong pinagkakaguluhan.
Nang mag-lunch break, sinundan nga ni Kat ang binata sa cafeteria. Nang makita niyang umupo na ito sa lamesa matapos umorder ng pagkain, kaagad nga niya itong nilapitan. "Excuse me, Mr. Chu, baka pwede kang maabala at masimulan na natin tong research proposal na to. Aba, kung ayaw mong makasampa ng 4th year, ako gusto ko." Sa halip na sagutin siya nito at tulungan, binarangalang siya ng binata. Pinahiya din siya nito at sinabing umalis-alis sa harapan nito at nawawalan nito ng ganang kumain. Napairap na lang tuloy si Kat sa isang sulok habang hinihintay si Kyle na matapos sa pagkain. Lalo pang sumama ang timpla ng mukha niya nang makita niyang kahalikan na nito ang babaeng katabi nito. Unang landi bagong thesis, buwisit. Paulit-ulit muna niyang binasa mga nasimulan niyang dokumento habang naghihintay pero nang lingunin niya ulit ng lalaki. Wala na nga ito sa kinaupuan nito. Napatayo tuloy siya at agad na tumakbo upang hanapin si Kyle. "Anak ng tokwa, natakasan pa ako!" Naibulalas niya bago isang humaharurot na kotse ang dumaan sa harapan niya. "Peste naman! Bastos sa kotse yun ah!" Reklamo na naman nga niya at saka muling sinipat ang tingin ng kotse na ngayon ay huminto sa harap ng gate. Nagbaba ito ng bintana at mula sa side mirror, kitang-kita ni Kat kung sino ang driver niyon. "Kyle!" Naisigaw niya at mabilis na tumakbo pero mabilis din namang pinalabas ng guard yung kotse kaya naman si Kat naiwan na nga lang sa ere. "Anak ng Kyle!" Sigaw niya sa inis. Pinagtingi na naman siya ng mga kapwa niya kababaihan at sinimula na naman nga siyang pagbulungan. Napabuga na lang ng hangin sa bibig ang dalaga at buwisit na buwisit na umalis sa gitna ng eksena. Makaraan ng halos 1 linggo, nakumbinsi na rin ni Kat si Kyle na makipagtulungan sa kanya. Yun nga lang, palagi nitong kasamang barkada nito. "Ano ka ba, baldado? Para kasama mo pa yan si JM at Vincent?" Inis na tanong niya sa binatang kaharap. "Enzo?" Napairap na naman tuloy na madiin si Kat at napabulong na lang ng whatever. Si Kyle naman napatingin sa dalaga. Bahagya siyang natawa sa reaksyon nito at kung paano ito magmaldita. Samantala, habang abala sina Kat at Kyle sa research proposal nila, sina JM at Vincent naman ay palihim na nagbubulungan habang pinapanood ang dalawa. "Alam mo pre, bagay yung dalawa na yan eh. Tignan mo, may chemistry sila." Wika ni Vincent. "Paano babagay kay Kyle yan eh? Ubod ang taba yung babae na yan. Di ko nga alam kung paano nabuhat yan ni Kyle noon eh. Parang nasa 90 to 100 kilos yata yung sikat." Sagot naman ni JM. Natawa naman si Vincent sa narinig sa kaibigan. "Oh, ayaw mo nun? Perfect match." Natatawa pa rin sabi ni Vincent na tinawanan at sa huli ay sinang-ayunan naman ni JM at isang kalokohan na nga ang pumasok sa isip nilang dalawa. Lumipas ng mabilis ang halos 1 buwan. Palaging magkasama sina Kyle at Kat, lalo na't hindi tinupad ni Mrs. Guzman ang ipinangako nito sa kanila. Nagustuhan kasi ng professor yung research proposal nila, kaya't inatasan sila nito na ipagpatuloy ang proyekto hanggang sa ma-defend nga nila. Gayunpaman, isang bagay ang napansin ni Kat sa binata. Palagi ito nakatitig sa kanya, nakangiti. Minsan ay babanat pa siya ng pick-up lines at kikindatan. Hindi naman siya manhid para hindi mapansin ang mga ugaling ipinapakita sa kanya ng binata. "Alam mo Kyle, kanina ka pa nakatitig sa akin eh. May dumi ba ako sa mukha ha? Tapatin mo nga ako." Naiinis pero sa loob-loob ay kinikilig na sabi ni Kat kay Kyle. "Bakit? Masama na bang tignan ka? Nagagandahan ako sa'yo eh." Wika ni Kyle sa malambing na boses at saka kinindatan si Kat nang balingan siya nito ng tingin mula sa mga papel na hawak nito. Anong sinabi mo? I mean, baliw ka ba? Ituloy mo na nga yung paggawa sa part mo. Hindi pa ako tapos dito sa chapter 1. Palusot na lamang ni Kat at saka iniiling ang ulo at sinampal ang mukha pagkatapos ay pinilit na mag-focus mula sa pagtitipa sa kanyang laptop. Si Kyle naman, natatawa na ipinagpatuloy naman ang ginagawa. Ang mga kaibigan naman ng binata, nasa isang sulok habang lihim silang kinukuhanan ng mga larawan. "Sabi sa iyo perfect match."
Wika ni Vincent kay JM na siyang abala naman sa pagkuha ng video. Patuloy na naramdaman nga ni Kat ang kakaibang ikinikilos ni Kyle. Dahil isa lamang siyang marupok na dalaga, hindi nagtagal, ay tuluyan ding nahulog ang loob niya sa binata. Pero ang halos ikaatake niya sa puso ay ang biglang pag-amin sa kanya ni Kyle na gusto siya nito. Halos takasan siya ng katinuan, lalo na ng imbes ligawan. Ginawa nga siya nito agad. Ipinagkalat pa nito sa buong campus na sila na. At dahil nga saksakan ng rupok, sino ba naman siya para tumanggi sa grasya, di ba? Isang heartthrob na sumusunggab sa kanya. Naging maayos ang relasyon ni na Kyle at Kat. Palagi sila lumalabas, nanonood ng sine, kumakain sa mga sikat na restaurant at kung ano-ano pa. Sa loob lang ng mga araw na lumipas na yun, mas lalong nahulog ang loob ni Kat sa nobyo niyang si Kyle. Kahit na binabash at pinagtatawanan siya ng mga kaklase o ka-schoolmate, pinababayaan niya lang ito. Mayroon pa nga mga pagkakataon na sinasabihan siya ng asyumera, ilusyonada, kapalamukha, pangit, baboy at kung ano-ano pa. Pinalalabas niya lang yun sa kabilang tainga. Inisip na lang niya na maswerte siya at nagkagusto sa kanya si Kyle sa kabila ng katabaan at panlabas na itsura niya. Tinungo din niya ang cabinet. Tinignan ang ilalim ng papag, ang balkonahe sa labas. Ngunit wala siyang Kyle na nakita. Bigla na tuloy siyang nakaramdam ng kaba at saka agad na tinawagan ang numero ng binata. Ngunit ang cellphone nito, nagri-ring lang at walang sumasagot. Diyos ko, nasa na yun? Nag-aalala pa niyang tanong sa sarili at saka na nagbihis at mabilis sa lumabas ng kwarto. Mula sa mga staff ng hotel, pinagtanong-tanong niya si Kyle ngunit wika ng mga ito. Kanina pa raw ito lumabas. May 3 oras nang nakakalipas. Biglang napaiyak si Kat. Pumara na lamang siya ng taxi at doon umiyak ng umiyak. Miss, okay lang po ba kayo? Tanong ng driver na tila nag-aalala na rin sa kanya. Opo kuya. Pakibaba niyo na lang po ako sa palengke ng Binondo. Anya na siyang tinanguan ng driver. Bakit ganun? Bakit bigla na lang niya akong iniwan? Ano bang mali ang ginawa ko? Bakit hindi man lang niya ako hinintay na magising o sana ginising man lang niya ako? Hindi yung ganito. Ginughost niya ako pagkatapos niya makuha ang gusto niya. Masamang loob na sabi niya sa sarili. Nang makauwi siya ng bahay, pinakalinis niya ang katawan pagkatapos ay magdamag na humiga sa kama at halos hindi kumain. Paulit-ulit din niyang tinawagan ang number ni Kyle pero hindi pa rin ito sumasagot. Kaya't kinabukasan, maaga siyang pumasok at hinanap si Kyle sa campus pero hindi niya pa rin ito nakita. Ngunit nang makita niya mga kabarkada nito, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. JM, Vincent, alam niyo ba kung nasan si Kyle? Desperada niyang tanong sa mga ito nang makita niyang dalawa na umiinom ng kape sa loob ng cafeteria. Si Kyle? Natatawan tanong ni JM. Oo, si Kyle. Nasaan siya? At saka bakit ba tinatawanan niyo ako? Hinahanap ko lang naman ang boyfriend ko Isang araw, habang naglalakad sa koridor at malawak ang ngiti, napahinto siya nang harangan siya ng 2 babae at isang bakla. Bakit po? Kailan ka gigising, girl? We don't know you Pero si Kyle, kilala namin. You better break up with him na lang kaysa ganyan. Hinahayaan mo maging tanga't ilusyonada ka? Wika ng baklang nasa gitna ng 2 babae. Katulad ng nakasanayan, hindi yun pinansin ni Kat. Narinig man niya mga sinabi ng bakla. Hindi naman niya ito sinaulo. Kung wala na kayong sasabihing iba, pasensya na pero mauna na ako May klase pa kasi ako. Anya at akmandadaanan na mga kaibigan nang hilahin siya ng babaeng kasama nito. Sinasabihan ka lang namin. Yes, lahat kami may gusto kay Kyle. But like our friend told you, kilala namin si Kyle at alam namin ang laro ng utak nun. Sa tingin mo, hindi ka ba niya pinaglalaroan para magstay ka pa? Ang daming much better sa'yo pero sa tingin mo, bakit ikaw pa? Posible kayang may iba pang dahilan? Baka buluhan ngunit may pang-insultong sabi nito na ikinainis lalo ng dalaga. Napangisi siya. Sa'yo na nga mismo nang galing. Gusto niyo si Kyle kaya lahat gagawin niyo para makipaghiwalay ako sa kanya.
para masolo niyo siya. Ngumiti siya ng peke. Nagsalubong naman ang kilay ng tatlong nasa harapan niya. Ilang beses ko na narinig yan. Ilang linggo na rin kami ni Kyle. May pinakinggan ba ako sa inyo? Wala, di ba? Kaya pasensya na. Mauna na ako at may klase pa ako. Kung kayo wala, maghanap kayo ng ibang sisiraan nyo. May diin yan sabi at saka iwinaksi ang kamay ng babaeng nakahawak sa kanya. Narinig din niyang nagsusumigaw sa inis yung bakla at yung dalawang babae. Nang makalayo naman ay nasapu niyang sariling dibdib. Hindi ka magpapadaig sa masasamang sinasabi nila, Kat. Hindi mo hiwalayan si Kyle, okay? Mahal ka niya. Hindi ka niya niloloko at mas lalong hindi ka niya ginagamit, okay? Nang sumapit ang first month sa rin nila, inaya nga ni Kyle na lumabas si Kat. Sikat naman, todo paganda. Nagsuot pa ng pa-sexy niyang damit at nagpabango ng matapang. Kumain sila sa isang restaurant na halata mukhang mamahalin at sikat. Kinilig naman si Kat doon, lalo na nang marinig na tumutugtog ng romantikong background music ang ilang staff ng restaurant. Napatingin tuloy siya kay Kyle nang matigilan sa paghihiwa ng beefsteak na nasa plato niya, ngunit katulad ng palagi nitong ginagawa, kinindatan siya nito ng nakakamatay. Dahil doon ay napangiti siya at nagpatuloy sa ganadong pagkain. Nang matapos, nagulat na lang si Kat nang bigla nga siyang hawakan sa kamay ni Kyle. Ano yon, Kyle? Kinakabahan niyang tanong sa nangungusap na mga mata ng binata. Check-in tayo. Diretsong tanong naman ni Kyle na halos ikalula ng mga mata ni Kat. Napainom din siya agad ng tubig. Ano ka mo? Check-in? Tumango naman ang binata. Pero Kyle, ang bata pa natin para dyan, di ba mahal mo ko? Tumango si Kat. Siyempre naman, sagot niya. Then, patunayan mo. Seryoso ngunit nakangiting sabi ni Kyle na siyang nagpatigil kay Kat. Kyle, dahil nga sa lubos sa pagmamahal sa binata, sinunod ni Kat ang gusto nito. Nang gabing yun, may nangyari nga sa pagitan nilang dalawa at paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Walang dahilan para pagsisihan ko to. Wala. Nagmahal lang talaga ako. Ngunit kinabukasan pagising ni Kat, laking pagtataka niya nang magising siyang walang katabi. Nasaan na si Kyle? Agad niyang naitanong sa hangin. Kyle? Tawag pa niya at saka bumangon at sinilip ang banyo. Oh, wala naman siya. Boyfriend? So sa tingin mo, sineryoso ka talaga ng boyfriend ko? Singit ng isang babae na siyang ikinakunutan noon ng dalaga. Boyfriend mo? Yes, boyfriend ko. Pasalamat ka't nadaan niya ako sa puspusang pakiusap kaya hindi ako nagsalita at itinikom kong bibig ko eh. Ano? Teka, ano ba sinasabi ng babaeng yun na J.M. Vincent? Siya si George, girlfriend ni Kyle. Magwa 1 year na sila. Si Vincent nang sumagot. Ano? At hinahanap mong kunoy boyfriend mo? Singit muli ni George. Nandun na sa airport, baka nga nakalipad na yun eh. Ano? Hindi mo alam? Akala ko ba boyfriend mong boyfriend ko ha? Eh bakit wala kang alam? May diin na sabi nito at saka siya tinaasan ng kaliwang kilay. Teka, naguguluhan ako sa mga sinasabi niyo eh. Anong airport? Anong nakalipad? Saan pupunta si Kyle? Gaga talaga to eh. Sa Canada babae. Sa Canada siya pupunta at doon na siya titira. Doon na siya mag-aaral. Dahil sa'yo, iniwan ako ng boyfriend ko. Dahil sa'yo, kaya siya biglang nakipag-break sa akin kagabi. Pagkatapos ko siyang hayaan na makipaglandian sa'yo, bigla na lang niya akong iiwan. Malandi ka! Malandi ka! Sigaw ni George at bigla na lang hinablot ang buhok ni Kat at itinulak sa mga lamesa kung saan may magkaibigan na kumakain. Napasubsob tuloy sa mga pagkain yan si Kat. Nanghihina, walang lakas. Ano ha? Ngayon ano? Tanggap mo ng ilusyonada ka. Makapal ang mukha mo! Muli ay sigaw ni George at hinablot ang damit ni Kat at saka pinaharap sa kanya. Nagulat na lang ang dalaga nang may isang kumakalapak na sampal ng dumapo sa mukha niya. Ang mga estudyante naman doon, mga nagbubulungan, nagtatawanan, kumukuha ng larawan at video habang si Kat hindi man lamang magawang ipagtanggol ang sarili sa mga nalaman. Para bang wala kahit na anong
pananabunot o pananampal ni George ang nararamdaman niya, kundi ang sakit ang ginawa ni Kyle sa kanya. Ilan sandali pa ay naramdaman na lang ni Kat ang pag-awat ng guard sa kanila. Doon lang siya nakatakbo at dumiretso sa paglabas sa campus nang wala sa sarili at umiiyak. Pagdating niya sa bahay, nagkulong siya sa loob ng kanyang kwarto. Doon siya nagwala. Ang lahat ng gamit niya, pinagtatapon niya at ang mga ibinigay sa kanya na bulaklak ni Kyle, pinagapakan niya. Yung teddy bear na iniregalo din ito nung nakaraang linggo, pinagsusuntok niya at pinagsasaksak niya ng kutsilyo. Walang hiya ka, Kyle. Inahal kita. Pinagkatiwalaan kita tapos ganito lang ang gagawin mo sa akin. Nananahimik ang buhay ko, ginulo mo tapos ganyan ka. Walang hiya ka. Sinusumpa kita. Sigaw niya at dumapa sa kama at doon umiyak ng umiyak. Mabilis sa lumipas ang mahigit 2 buwan. Wala na talagang Kyle ang nagpakita kay Kat kahit na minsan. Ang number nito hindi na rin niya makontak. Pati ang social media nito, nakablock na rin siya. Yung thesis tuloy nila, siya na lang mag-isang gumagawa. Ang dami-dami kasing lalaki na pwede kong magustuhan at mahalin. Yung lalaki pa talagang sisira lang ng buhay ko. Anya at saka dumukmo sa lamesa pagkatapos ay naramdaman na lang ang luhang pumapatak. Napabuntong hininga siya at akmang aayusin ang sarili para sa susunod na subject. Bigla naman sumama ang pakiramdam niya. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Ilang segundo lang ay nanlaki ang mga mata niya nang makaramdam siya na masusuka. Kagad niyang kinuhang gamit niya at tumatakbong nagpunta sa CR. Doon ay sumuka siya ng sumuka at napasandal na lang sa pader habang tinitignan ng namumutlang sarili sa salamina. Napahawak pa siya sa kanya noo at napapikit. Ano ba nakain kong sira? Bakit biglang sumakit ang tiyan ko at nahilo? Ay, nalilipas na rin yata ako ng gutom dahil sa thesis na to eh. Reklamo niya habang tinitignan ng mga dala niyang documents. Napairap na lang tuloy siya. Sa tuwing nakikita niya kasi ang mga documents na yon para sa thesis, si Kyle lang ang naiisip niya. Maipasa ko lang talaga tong thesis na to. Kakalimutan na kita nga. Buisit ka. Nagpatuloy ang ganong pakiramdam ni Kat. Palagi siyang nahihilo, nasusuka, nanghihina. Palagi din siyang inaantok at sumelan pang pang-amoy niya. Lagi pa siyang naiihi at tumakaw din siya sa tubig. Nang maalala niya na minsang may nangyari sa kanila ni Kyle noon, kagad nga siyang bumili ng PT at nag-test sa bahay. Doon, 2 linya ang sumilay sa kit. Sus Marios, nag-iwan ka pa talaga ng remembrance, Kyle. Inas niyang sabi at napasandal na naman sa padera. Kaya pala palaging masamang pakiramdam ko. Minumulto na pala ako ng alaala mo. Ang lakas mo talaga mang-asar, Mr. Chu. Pero, paanong gagawin ko sa batang to? Wala naman tong tatay. Anong ibubuhay ko dito eh? Palamunin pa ako sa bahay. Yung part-time ko naman, tinanggal na ako dahil sa thesis na to. Palagi kasi akong hindi nakakapasok dahil sobrang busy ko buhati ng thesis na to eh. Ay, kapag nalaman to nila mama at papa, siguradong patay ako nito. Napahilot na lamang siya sa magkabilang sentido habang nakatingin sa kanyang tiyan. Ay, kawawa ka naman. Pagkatapos kang buuin ng tatay mo, basta ka nalang iniwan. Isang araw, muli ay naging abala si Kat sa paggawa ng thesis niya. Ang mama naman niya, naisipan linisin ang kwarto niya nang hindi niya alam. Sa sala kasi siya nagtitipa ngayon sa laptop niya. Makalipas ang ilang minuto, bigla na lang niyang narinig ang malakas na paghiyaw ng mama niya na halos ikatalo naman ang puso niya. Ano to nakita ko na piti sa damitan mo ha, Catherine? Bigla ay nakaramdam ng pamumutla si Kat. Pakiramdam niya ay tinakasan siya ng dugot kaluluwa sa sinabi ng ina. Mama? Ano nangyayari dito? Singit ng magkasalubong na kilay ng kanyang ama. Papa, ang anak mo, nakitaan ko ng gamit na piti sa damitan niya. Umamin ka nga sa amin, Catherine. Buntis ka ba, ha? Mabilis na nangilid ang luha sa mga mata ni Kat. Hindi na rin niya alam kung ano ang isasagot sa ama't ina na ngayon ay nagliliyab na sa galit sa kanya. Papa. Ano? Magsalita ka! Buntis ka ba, ha?
Muli ay sigaw ng kanyang ina. Napayuko na lamang siya at umiyak na malakas. Sorry po, Mama. Catherine! Tila kulog na sigaw ng kanyang ina. Lalo tuloy siyang napahugulgol sa iyak habang nakikita niyang nakakuyom ang kamuo ng kanyang ama. Halatang nagpipigil sa kondisyon niya. Nasaan ang ama ng batang yan? Iharap mo sa amin na lalaki na yun, Catherine. Wala na po siya, Papa. Iniwan na po niya ako. Ano ka mo? Muli ay buliyaw ng kanyang ama at nagulat na lang siya nang sa kauna-unahang pagkakataon. Bigla na lamang siyang sinampal nito na malakas. Napahawak na lang tuloy siya sa kanyang mukha na ngayon ay ramdam niyang namumula na ng sobra. Walang iya ka. Nagpabuntis ka sa lalaking walang balak na panagutan ka. Pwes, kung inaakala mo natutulungan ka namin ng mama mo, nagkakamali ka, Catherine. Lumayas ka sa pamamahay ko. Dali mo lahat ang gamit mo at huwag na huwag ka mag-iiwan ng bakas. Napatingala si Kat sa narinig mula sa galit na galit niyang papa. Pero Papa, wala po akong mapupuntahan. Sana inisip mo yan bago ka bumuka ka sa lalaking yun. Bilisan mo, mag-impake ka't ayaw na ayaw ko na makikita pang pagbumukha mo. Wala na nga nagawa si Kat at umakyat na sa kanyang kwarto. Mabigat ang loob niyang kinuha ang mga gamit niya at umalis ng bahay kahit nalabag sa loob niya. Tinitignan niyang 1,000 na ipon niyang pera. Iniisip kung paano siya makakahanap ng mauupahan sa 1,000 lang, kung paano pa siya kakain at kung paano pa niya may pagpapatuloy ang pag-aaral niya. Sa kabutihang palad, may matandang babae ang tumulong sa kanya. Mayroon itong pinauupahan na dorm at pumayag na kahit 500 munang ibayad niya. Nagganap din siya ng trabaho at nang makapasok, mas pinagtuunan na niya ng pansin yun kaysa sa thesis at pag-aaral niya. Dahil nararamdaman niya na rin ang paglaki ng kanyang tiyan, mas nahihirapan na siyang kumilos ngayon. Sinabihan din siya ng doktor na umiwas sa stress at puyat dahil masela ng pagbubuntis niya. Sa kagustuhang mabuhay ang anak sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan niya, mas pinili na lamang niyang huminto sa pag-aaral at ituon ang sarili sa pagtatrabaho para makaipon ng panganganak niya. Mabilis sa lumipas sa mga araw para kay Kat na isang waiter ng isang mamahaling restaurant. Serve doon, serve dito. Wala siyang ginawa kundi sundin ang lahat ng ipinag-uutos na mga kasama niya kahit na pagod na siya at nahihirapang kumilos. Isang araw, habang abala siya sa paghahanda ng mga order, bigla siyang tinawag ng manager. Yes po, ma'am. Tanong niya rito. May mga naghahanap sa table number 15. Pakipuntahan muna. Nito na ikinakunot ang noon niya. Dali-dali naman siya nagpunta doon habang ipinupunas ang basang kamay sa apron na suot. Nang makita na nga niya kung sino yung mga naghahanap sa kanya, automatikong bumilis ang tibok ng puso niya, kasabay ang pagbigat din ito. Anong ginagawa niyo dito, JM Vincent? Tanong niya sa dalawang binatang nakangisi sa kanya. Mga nakasuot ng uniforme na tila nag-cutting classes pa. Bakit? Masama bang bisitahin ka? At para saan? Para lang sabihin sa yung buong katotohanan. Ayaw mo ba? Dude, buntis yata tong si Tabao. Lalong tumabao. Ang bilis mo namang palitan si Boss Kyle. Nang aasar na sabi ni Vincent. Tinasa niya lang ito ng kilay. Gustuhin man niya sabihin sa mga ito nang ipinagbubuntis niya ay bunga ng kawalang hiya ng kaibigan nila. Para saan pa? Para pagtawanan at sabihin kay Kyle? Sa itsura noon, hindi na siya uuwian noon. Lalo na't ginawa lang siyang para usana. Mabuti na lang, mas sinuportahan pa siya ng mga tao sa ginawa niyang yon. Mas lalo siyang dinudumog, bagay na ikinalulunod ang puso niya sa saya. Dahil nga may sanggol siyang inaalagaan, kumuha na rin siya ng mga makakasama niya sa hanap buhay niya. Kung noon ay isa lang siya sa mga waiter ng ibang restaurant, ngayon siya ng amo ng sarili niyang kainan. Sa tuwing nakikita niya ang anak niya, napapangiti na lang siya. Ito lang ang pinanghuhugutan niya ng lakas para muling lumaban. Tanging ang anak lang niya ang kaisa-isang nagpapawi ng lahat ng pagod niya. Kung minsan tuloy ay hindi niya maiwasang sabihin na, ano bang totoo ang sinasabi niyo? May trabaho pa ako .
Kung hindi naman yung ganong kahalaga, mauna na ako at kailangan ko pang mag-serve sa mga customers namin. Pinagpustahan ka lang ni Kyle. Automatiko natigilan sa pagsasalita si Kat nang sumingit si JM. Napabaling tuloy sa binata ang tingin niya. Ano ka mo? Nakipagpustahan kami sa kanya. Pumayag naman siya. Nung una, laro-laro lang naman. Trip ka lang talaga namin itong si Vincent pero since si Kyle ang lagi mo nakakasama, ginamit namin ni si Kyle para bisitin ka. Di naman tumanggi si Kyle at mukhang interesado din sa'yo. Ano ka mo? Hanggang sa isang araw, bigla na siyang namroblema sa harap namin. At sabi niya, kailangan na raw niya ng pera papunta ng Canada dahil kinukulit na siya ng tita niya. Pangarap niya kasing doon talaga mag-aral lalo na't maliit pa lang, ulila na siya. Mag-isa lang nakatira yun sa bahay nila. Walang kasama kahit sino kaya naging gano'n ang ugali nun. Eh alam mo naman kami, gusto namin palaging may kapalit. At sabi namin, ligawan ka, pasagutin ka at sa first month nyo, kailangan makuha niyang virginity mo. Ginawa naman ni Kupal. Bilang kapalit, kami ang nagbayad ng plane ticket niya with 50k pocket money. Yun na nangyari. Dire-diretsong sabi ni JM na ikipinandilim naman ng mga mata ni Catherine. Dahil doon, malakas at walang sabi-sabi niyang sinampal ang pagmumukha ni JM. Hoy, teka lang, chillax! Isa ka pa! Pagpuputol niya sa sinasabi ni Vincent at ito naman ang sinampal niya. Ang ending, parehas na nakalingon sa kaliwa ang magkaibigan habang hawak ang kanan nilang pisngi. Ang kakapal ng mga pagbumukha niyo para paikutin ang ulo ng kaibigan niyo. Yung kaibigan niyo naman, isang malaking tanga. Dahil sa mga kawalang hayaan niyo, dahil sa mga kaimaturan niyo, may buhay ang nasira. Pati buhay ng anak ko, idinadamay niyo. Mga wala kayong kwenta. Kayo dapat ang nahihirapan, hindi ako at hindi ang anak ko. Sigaw niya bago hinubad ang apron at sinampal yon sa mukha ni JM. Itong tatandaan mo, immature, wala kang kwentang tao. Singhal niya sa mukha nito bago binalingan ng tingin sa Vincent. At ikaw din, mga puppet na naghahari-harian sa katawan ng ibang tao. Sigaw niya bago sila iniwan dalawa. Hindi na siya nagpaalam pa sa boss nila o kahit sa manager man lang. Basta na lang siyang umalis sa restaurant habang pinagtitingi na ng mga kapwa niya katrabaho at mga customers. Sa kabilang banda ay napangisi na lang si JM habang inaayos ang panga. Ano, ang ganda ng idea mo, di ba? Kulit mo kasi. Paninisi niya kay Vincent na pasimuno ng ginawa nilang pag-amin. Ang mahalaga alam niya na, di ba? Ang tanong, may nagbago ba? Sira ulo ka talaga. Sa kabila ng masasakit na laman, hindi sumuko si Kat. Nalaman man niya yon o hindi. Ang mahalaga pa rin ngayon ay ang mabuhay silang mag-ina at mairaos niyang panganak niya. Mabuti na lang, mabilis makaintindi ang boss nila sa nangyari, kaya tinanggap pa rin siya matapos siyang humingi ng paumanhin. Nagpatuloy siya sa pagsusumikap hanggang sa nakalikom ng sapat na pera. Mag-isa niyang sinugod ang sarili niya sa ospital ng araw na nagsisimula na siyang mag-labor. Kampante siya kahit masakit dahil alam niyang sapat ang nalikom niyang pera. Okay lang anak, sige lang, hindi kita pahihirapan. Kapag gusto mo na lumabas, mas patindihin mo sakit ha. Kakayanin ko anak, ilalabas kita ng buhay. Kausap niya sa tiyan niya habang nasa kalagitnaan ng paglilibor. Makalipas nga lang ang ilang oras, ligtas niyang nailuwal ang anak. Para kay Kat, yun na nga ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Marami man siyang pinagdaan ng unos, pero ang rainbow na ito ang pinakahinding-hindi niya makakalimutan. Ang araw na para sa kanya, muling sisikat. Salamat po Panginoon. Ligtas kami ng baby boy ko. Anya sa hangin habang naluluhang kinakalong ang anak na natutulog sa bisig niya. Dahil malaki-laki pan sumobra sa ipon niya mula sa panganak niya, nagtayo siya ng isang maliit na karenderya. Ang lahat ng natutunan niya nung nasa college pa siya at sa kurso niya na HRM, lahat yon ay inapply niya. Pinag-aaralan niya bawat butil na mga sangkap na inilalagay niya sa mga ulam. Ibinigay niya ang buong puso niya sa pagluluto para sa kinabukasan ng anak niya. At upang lumago pang negosyo niya, nangutang na rin siya sa bangko para mas palakihin pa yon matapos lumipas ang ilang buwan na sobrang benta talaga. Salamat, Kain.
Sa ginawa mo sa akin, binigyan mo ko ng dahilan para lumaban at mas magsumikap sa buhay. Hindi man ako nakatapos ng pag-aaral dahil sa anak natin, pero maaga naman akong binilas ng Diyos ng isang napakagwapong anak at isang beses na matagal ko nang pinapangarap. Makalipas nga lang ang 7 taon, ang dating maliit na karinderya, ngayon ay isa ng sikat na restaurant. Sa loob lang ng 7 taon, ay napalago niya ang maliit na kapital na inutang niya sa bangko. Ngayon ay nakapagpatayo na rin siya ng hotel sa likod ng restaurant niya na kung saan siya mas nakilala. Tinangkilik ng mga tao ang kagandahan at kalinisan ng hotel at restaurant niya. Dahil may modernong disenyo yon, mas lalo nga siyang dinarayo ng mga turista. Kasabay ng pagpapalago niya ng negosyo, pagpapalaki at pagpapaaral sa kanyang anak, ay ang pagpapaganda niya rin ng katawan. Ang dating ubod ng tabang babae, ngayon ay nasa 60 kilogram na lang. Ang dating ubod ng itim, ngayon ay napakaputi na. Ang dating walang kurba, ngayon ay sinusundan na ng mga mata ng mga kalalakihan. Ang estilo niya, hindi mo maiisip na may anak na siya. Subalit isang araw, bigla na lang siyang kinausap ng personal driver niya na halos 2 taon ang nagtatrabaho sa kanya. Ma'am, magandang araw po. Pwede po ba kayo makausap? Tanong nito na makapasok ito sa kanyang opisina. Oh, Kuya Bert, ano po yon? Maupo kayo. Magalang niyang sabi sa driver niya. Umupo naman si Bert at nanatiling nakayuko pa rin. Ma'am, ayoko po sanang gawin to kasi no choice na po ako. May sakit po ang asawa ko sa probinsya. Wala pong mag-aalaga sa kanya. Kung okay lang po sa inyo, balak ko na po sana mag-resign at doon na lang po humanap ng trabaho sa probinsya. Buntis pa naman pong asawa ko tapos may sakit pa siya. Baka po kasi ano mangyari sa mag-ina ko, ma'am eh. Nakayuko pa rin na sabi ni Bert. Napangiti naman si Kat habang tinitignan ng lalaki na itinuring na niya sariling kuya. Bigla siyang napabilib dito. Nakikita niyang responsable itong asawa at ama. Hindi katulad ng ex niyang pagkatapos siyang buntisin, bigla na lang siyang iniwanan. Ano ka ba, Kuya Bert? Ayos lang po. Anya sabay hawak sa kamay nito. Napatingin naman sa kanya ang lalaki na ngayon ay nangingilid na ang mga luha. Talaga po, ma'am. Hindi po kayo galit sa akin. Pero paano na po ang mga meeting nyo? Ano ka ba, kuya? Bakit naman ako magagalit? Deserve ng asawa mo isang katulad mong responsableng tao. Tungkol naman sa mga meeting ko, kayo ka naman mag-drive eh. At saka magpapahanap na lang ako ng bago. Pero mangako ka at wag mo akong kakalimutan, ha? Nakangiti si Bert sa sinabi ni Kat. Napaka-maunawain niyo po talaga, ma'am. Kahit ang layo na po ng narating nyo, nakapak pa rin po kayo sa lupa. Nito na matamis lang na ngilitian ni Catherine. Oo nga pala. Ibibigay ko ng huling sahod mo pati back pay. Hindi ko na patatagalin pang ipaproseso yan sa HR. Ngayon ko na ibibigay sa'yo lalo na't emergency ang sitwasyon mo, kuya. Sandali lang, ha? Anya at saka hinanap ang record ng driver niya, pati ang tseke. Basta yun namang nakangiti si Bert habang nangingilid pa rin ang mga luha. Maswerte po ako, ma'am, at mabait po kayong amo. Sana isang araw po magkita ulit tayo. Ipapakilala ko po kayo sa mag-ina ko. Nito na ikinataba naman ang puso ni Catherine. Mag-iingat ka, Kuya Bert. Tumawag ka na lang kapag nasa probinsya ka na, ha? Heto ang tseke mo. Dinagdagan ko na rin yan ng konting tulong. Pasasalamat na rin sa tapat at maayos sa serbisyo mo. Wika ni Kat habang may matamis na ngiti sa labing nakatingin sa taong tinuring niyang sariling kapatid. Salamat po, mama. Salamat. Nakangiti lang si Kat habang sinusundan ng tingin ang dati niyang driver na palabasan ng kanyang opisina. Maya-maya ay nagulat na lang siya sa biglang pagtawag sa kanya ng sekretary ng isa sa kikitain niyang potential investor. Okay, I'm on my way na. Sagot niya sa kabilang linya nang tanungin siya nito kung nasa na siya. Bago lumabas ang opisina, ay tumawag na muna siya sa HR. Hello Chris, mag-hiring tayo ng new personal driver ko I want yung kasinggaling ni Kuya Bert. Dapat kumpletong papeles, lisensya, magaling sa driving, maraming alam na pasikot-sikot. Hindi mabagal at ayoko ng tatamad-tamad. Also, stay in camo. Okay ma'am, copy po. Pagkababa niya ng tawag, nagmamadali na siyang bumaba ng hagdan, imbes na gumamit ng elevator. Tinuho niyang kotse niya at saka pinaharurot yon. Sinili pa niya suot niyang relo.
Shit, 15 minutes na lang, wag sanang traffic. Reklamo niya at saka mas pinabilis ang pagmamaneho. Mabilis na lumipas ang halos 1 linggo. Laking pasasalamat ni Kat na sa loob lang ng ilang araw na yon, nakahanap ng HR niya ng bago niyang personal driver. Hello ma'am, pinhatid na po namin siya dyan. I think 10 or 15 minutes nandyan na po siya sa bahay niyo. Wika ng HR niya mula sa kabilang linya. Okay Chris, thank you. Habang hinihintay niya magiging driver niya, ay pinagpatuloy muna niyang pagluluto. Magandang panahon ngayon, hindi mainit, hindi rin malamig. Saktong-sakto ang iniluluto niyang merienda. Kasabay ang pagluluto ay ang pakikinig niya sa isa sa mga sikat na channel sa YouTube na nagbabahagi ng mga nakakakilig at nakakatawang kwento ng pag-ibig. Dahil nga nalibang na siya, hindi na niya namalayan ang mabilis sa paglipas ng oras. Nagulat na lang siya nang bigla na lamang tumunog ang doorbell. Nako, nandiyan na yata yung hinar ni Chris. Bulong pa niya bago pinunasan ng kamay at tinanggal ang apron na suot niya. Nagpunta nga siya sa pinto at binuksan yon. Masaya siyang ngumiti at agad na nagsalita. Hello, good morning. Ngunit mabilis din na natigilan nang malaman niya kung sino ang lalaking nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Kyle? Ang lalaki naman sa harapan niya, mabilis ding nanlaki ang mga mata at halos malaglag ang magkabilang panga. Catherine? Napakurap-kurap na mga mata si Kat bago napairap. Napapamewang na rin siya nang wala sa oras. At anong ginagawa mo dito ha? Paano mo nalaman ang bahay ko, Aber? Stalker ka ba? Pambibintang agad ni Kat sa lalaking hindi na rin alam kung ano ba nangyayari. Teka lang naman, huminahon ka nga. At paano ko hihinahon kung yung lalaki ng gago sa akin nasa harapan ko na ngayon ha? Dito pa talaga sa pamamahay ko? Sandali naman Kat, pwede ba magpapaliwanag ako? At ano ipapaliwanag mo, Aber? Na habang may jowa ka, nilandi mo ko? Niligawan mo ko? Kinuha mong virginity ko? Kasi ano? Para sa libreng plane ticket ng mga kaibigan mo ha? Makarating ka lang ng Canada? Napakurap-kurap naman ang mga mata si Kyle. Kat, patawarin mo ko. Ngunit hindi na naipagpatuloy pa ni Kyle ang sinasabi nang isang kumakalapak na sampal ang bumungad sa pagmumukha niya. Napalingon tuloy siya sa kaliwa. Lumayas ka na sa pamamahay ko kung ayaw mong habulin kita ng kutsilyo. Pero ako yung hinar na personal driver daw nung pinag-a-applyan. Ipakilala mo muna sa akin kung sino yung boss ko, Kat. Kailangan ko ng trabaho. Ano? Ikaw ang personal driver ko? Ha? Ikaw ang amo ko? Kapuwa at sabay pang napatapik sa noo sina Kat at Kyle. Si Catherine naman, mas lalo ngang nalibadbaran at agad na kinuha ang cellphone niya sa bulsa. Mabilis niyang tinawagan si Chris at agad itong kinumpronta. Hello Chris, ano ka ba naman? Sa dinami-rami ng pwede mong kuhaning driver, ito lalaki pa talaga na to? Ha? Miss Kat, sinunod ko lang naman po yung bilin niyo na dapat ang kuhanin ko yung maraming alam sa batas trapiko. May lisensya kasing galing ni Kuya Bert at saka maraming alam na pasikot-sikot na daan. Iyan si Mr. Chu po ang nagsut sa gusto niyo madam. Kung ganun, bakit hindi mo man lamang ako in-inform, Chris? Sabi niyo po kasi basta papuntahin ko na lang po dyan. Ipahatid ko at personal niyo pong kikilalanin kasi sabi niyo po busy kayo sa mga meetings with other potential investors po. Napahilot na lang si Kat sa kanyang magkabilang sentido. Mariin din siya napapikit sa sobrang inis. Ay, kung ganun, ihanap mo ko ng bagong personal driver. Wag lang ang lalaking to, asap! Ibababa na sana ni Kat ang tawag nang marinig niyang may pahabol na sagot pa ang HR niya. Hala ma'am, dineclare ko na pong application closed yung position na yon ma'am. Marami po akong hindi tinanggap na applicants dahil hindi sila pasok sa standards na hinahanap nyo. Magkakaroon po tayo ng malaking issue ma'am. Baka malaman pa po ito ng mga investors nyo. Sabihin pa po nilang namimili kayo ng empleyado. Lalo na kay Mr. Cruz. Ayaw niya po ng ganyan. Baka hindi po sila tumuloy sa investments. Lalong napapikit na madiin si Kat sa ines. Fine, pero kapag ang lalaking yon hindi inayos ang trabaho, kahit wala pa tong 10 araw, sisibakin ko to. Sigaw niya papunta sa kabilang linya at agad na ibinaba ang tawag. Ay, buwisit! Kinabukasan, maagang ang pinuntahan ni Kat si Kyle sa kwarto nito. Umaga pa lang ay kumukulo ng dugo niya. Kung bakit kasi sa dinami-rami na magiging personal driver niya, ito pa talagang ex niya.
Wala tuloy siyang magagawa kundi ang pakisamahan at buong maghapon na makakasama ito. Hoy prinsipe, ipapaalala ko lang sa'yo na within 10 minutes ay aalis na tayo. May meeting pa ako sa Quezon City ng 7:30. Abay 6:30 na tulog ka pa. Sigaw niya sa lalaking nasa kalagitnaan pa ng masarap na pagtulog. Sabay hampas niya ng unan sa nakadapang katawan nito. Napamulagat naman sa gulat si Kyle at nang maaalala nga niyang may trabaho nga pala siya, ay agad din siyang napabalikwas. Ay, patay, oo nga pala. Pasensya na, ang sarap kasing matulog dito sa kama niyo. Napangisi naman si Kat at agad na nalinaw ang sinabi ng lalaki. Oo, ako nga bumili ng kama na yan, pero magmula nang natulog ka dyan kagabi, hindi ko na kama yan. Kama mo na yan. At dahil kama mo na yan, ikakaltas ko yan sa sweldo mo. Hala siya, kakaltas agad. Ngayon pa nga lang ako magsisimula. Inaasa naman siya ng kilay ni Kat at saka nagpamewang. Okay, sige. Sabi ko nga, ikakaltas mo nga po sa akin tong kama. Pero teka, magkano kasi to? 20,000. Ano? 20,000? Anak na. Kung ganun pala, dito na lang ako matutulog sa semento. Anito at mabilis na kinuhang unan niya, naglatag ng kumot sabay higa. Kitams, ang sarap dito. Mas maluwag pa kaysa sa kama mo. Ikaw bahala. Basta ayoko nang may dadating sa gitna ng trabaho na masakit ang likod at hindi makapag-focus sa pagtatrabaho Sesesantahin talaga kita. Malditang sabi nito at saka nagtataray na lumabas ng kwarto ni Kyle. Si Kyle naman ay naiwang nakangiti at saka naghilamos. Ay, simula na ng first day of work ko with my ex-girlfriend. Mukhang magiging exciting to Anya at saka natatawang nag-unat. Pagkatapos ay lumabas na rin ng kwarto. Hello? Okay. In 5 minutes. I will make sure na nandiyan ako. Na-traffic lang talaga ako dito sa EDSA. Napatingin naman si Kyle sa rearview mirror at pinagmasdan ng boss niyang stress na. Okay, fine. No problem. Just wait for me. Malapit na ako. Pahabol pang sagot ni Catherine bago na stress na ibinaba ang telepono. Ano ba, Kyle? Wala ka bang alam na ibang ruta? Diyos ko naman. Kasalanan mo to Malilit na ako sa meeting ko. Teka, sandali. May alam ako pero mas mapapalayo tayo ng konti. Pero sa tingin ko, makakahabol naman tayo bago mag 7:30. Anito sabay tingin sa suot nitong relo. Then go! Huwag ka na mabagal! Hurry! Nakaira pa ring sabi nito na ikinatawa lang ng bahagya ni Kyle at saka mabilis sa ibinaling ang sasakyan papunta sa sinasabi nitong ruta. Ilang sandali lang ang lumipas. Napapasigaw na lang si Kat sa mabilis na pagpapatakbo na sasakyan ni Kyle. Oh my God, Kyle! Bagalan mo nga, masyadong mabilis! Ha? Di ba ayos ang gusto mo? Mabilis? Sandaling nagloading si Catherine bago na pagtanto ang ibig sabihin ni Kyle. Bigla tuloy na mula ang magkabilang pisngi niya. Ang hawak tuloy niyang wallet, naibato na lang niya sa ulo ni Kyle nang wala sa sarili. Natawa naman si Kyle at saka nagmaang-maangan. Oh, bakit? Ano ba sinabi ko masama? Natatawa nitong sabi. Shut up, Kyle! Ha? Bakit? Di ba nagmamadali ka at maliliit ka na sa meeting mo? Kaya ako nagmamadali. Kaya ako binibilisan ng pagpapatakbo. I said shut up, okay? Ines na sigaw ni Kat at saka biglang nakaramdam ng panginginig ng katawan. Napapaypay tuloy siya sa mukha niya kahit na lakas naman na ng aircon ng kotse niya. Sa nakitang yun naman ni Kyle mula sa rearview mirror, hindi na nga niya naiwasang matawa nang medyo malakas sa mas lalong ikinabad trip naman ni Catherine. Pagdating nga nila sa lugar na pagmimitingan ni Kat, hindi na nga niya hinintay na pagbuksan siya ni Kyle at sa halip, mag-isa siyang bumaba at kinatok ang bintana nito. Yes, ma'am ganda? Nakakindat at tanong pa nito sa kanya, bahagya namang ikinatigil ni Catherine. Wala. Nauutal itong sabi, bago mabilis na nag-ipon pa ng sunod na sasabihin. I mean, huwag kang alis dito Ayoko na naghihintay after my meeting. Bossy, naiilang at namumula nitong sabi at saka nagtaray na lumaya sa harapan ng binata. Si Kyle naman, napaayos na lang ng pagkakasandal sa driver's seat at saka kinagat ang labi habang sinundan ng tingin ng napaka-sexy na naglalakad si Catherine. Kung alam ko lang na ganyan ka pala kaganda noon, sana sineryoso na lang kita. Mahina niyang naibulong at maya-maya'y binalikan na naman ng konsensya. Kung alam ko lang na pagkatapos kitang iwan, mamahalin kita ng sobra. Sana hindi ko na lang ginawa.
Ay, Catherine, 8 years ka nang tumatakbo sa isip ko. Hanggang ngayon, lalo na't makakasama na kita sa bawat araw na lilipas. Para na akong mababaliwa. Pagkatapos ng meeting ni Kat, magkasalubong ang kilay niyang bumalik sa parking lot kung saan nagpark kanina si Kyle. Napakasakit na ng ulo niya dahil sa mga hindi magagandang nangyari. Ang gusto na lang niya ngayon, makauwi na, makakain at makatulog para makabawi ng energy. Ay, tara na. Reklamo niya nang buksan ng kotse at pumasok doon. Pero laking gulat niya na makita ding nakaupo sa backseat si Kyle. Malawak ang ngiti at may takeout pa ng McDo na nakahapag sa gitna ng upuan. Taas ang kilay na tinignan yon ni Catherine at saka muling nagbalik ng tingin sa lalaki. Surprise, madam. Tara, kumain muna tayo. Nagugutom na ako Anong gusto mo? Nakangiti at sunod-sunod na tanong ni Kyle sa kanya. Lalo siyang nagtaas ng kilay. At para saan? Natigilan naman si Kyle sa paghahalo ng spaghetti na hawak niya. Ha? Para saan pa nga ba? Hindi ba't paborito mo to? Pampawala ng bad trip, saka pampabusog na rin. 12:00 na ng tanghali gutom na itong mga bulati ko sa tiyan. Pabirong sabi nito na pigil namang ikinatawa ni Catherine sa isip niya. Anya habang abala na si Kyle sa sunod-sunod na pagsubo ng spaghetti na kinakain nito. Natigilan naman si Kyle at nilingon si Kat na may spaghetti pang mahaba sa bibig. Yes, madam. Kumain ka na. Anito at pinulot ang spaghetti na saka inabot kay Catherine ng chicken fillet. Kumain ka na. Anito ngunit tinitigal lang yun ni Kyle. Ayaw mo ba? Gusto mo subukan na kita? Teka. Sambit ni Kyle at mabilis na ibinaba ang hawak niyang spaghetti. Pagkatapos ay binuksan ng chicken fillet at saka nga hinaluan ng ulam ang kanin nito. Kaunting hinalo at saka itinapat yon sa bibig ni Kat. Kain ka na. Anito at dahan-dahan namang ibinuka ni Kat ang bibig niya. Pero bago pa maisubo ni Kyle ang pagkain sa bibig niya, ay mabilis siyang natauhan. No, I can handle it. Wika ni Kat at saka mabilis na sinara ang bibig at kinuha ang pagkain sa kamay ni Kyle. Si Kyle naman ay bagya na lang natawa at nakangiting pinanood ang kumakain na si Catherine. Cute. Bulong niya ng napakahina bago muling kinuha ang spaghetti at kinain yon. Isang araw, habang abala sa pagmamaneho si Kyle papunta sa susunod na meeting ni Kat, bigla na lamang itong may kinausap sa telepono. Yes, hello Chris? Sagot ni Kat mula sa kabilang linya. Napakunot naman na noon ni Kyle habang tinitignan ng babae mula sa rearview mirror ng kotse. Ganun ba? Sige, cancel my meeting na lang with Mr. Mariano. Magpapabook na lang ako ng hotel ngayon at mauna na kayo sa place, okay? Order na rin ako ng foods. Lalong nagtaka si Kyle. Ika-cancel ang meeting? Hotel? Foods? Sunod-sunod na tanong niya sa isip. Okay, sige, no problem. Basta tell him na to enjoy Okay, sige, thank you. Pahuling sabi nito bago ibinaba ang telepono. Kyle, may alam ka bang lechonan dito? Yung i-deliver na lang, biglaan kasi Lechonan? Yes, birthday ng isa sa mga employees ko. That's why pinakancel ko muna yung meeting ko with Mr. Mariano. Magpapabook na rin ako ng hotel para sa kanila and of course, foods and cake na rin. Nakangiti nitong pagpapaliwanag habang pumipindot na sa kanyang telepono. Meron naman po akong alam. Sagot na lamang ni Kyle at agad na dumaan sila sa lechonan na nadaraanan lang nila. Doon ay nagpa-reserve sila at mabuti na lang, may luto na agad. Binayaran nga yun ng cash ni Kat at saka na sila dumiretso sa kondo na ipinabook ng babae. Pagkarating doon ay halos kararating lang din ng mga empleyado nito. Ang may birthday naman ay nilapitan si Kat para pasalamatan. Dahil nga close sila nito, binati nga ito ni Kat at niyakap. Si Kyle naman sa isang sulok, nakangisi na lang habang pinagmamasdan ng dalawa na sweet sa isa't isa. Empleyado pala May employee pala na pinagbe-birthday at pinaglelitsyo na nga mo. Social pa sa mamahaling kondo Tapos may cake at halos buffet pa. Wow, empleyado pala. Sarkastiko niyang bulong sa sarili at nalagok na lang ang tubig mula sa basong hawak niya. Maya-maya pa, may dumating na rin na mga alak at videoke. Nagsimula na mag-inuman at magkantahan ng mga empleyado ni Kat at maging si Kat. Nakikihalubilo na rin. Si Kyle naman, nagbistulang bodyguard ng babae.
lalo na't marami sa mga empleyado nito ay lalaki. At habang mas lumilipas ang oras, napapansin ni Kyle na tila nananantsing ang lalaking may birthday. Dahil doon, hindi na napigilan pa ni Kyle ang sariling ilayo si Kat na unti-unti nang nalalangot sa alak mula sa lalaking yon na ang pangalan ay RJ. Pasensya na kayo pero mukhang nagkakatama na tong boss ko. Hindi siya pwedeng malasing na sobra dahil may meeting pa siya ng 6:30 ng umaga. Mauna na kami. Happy birthday na lang bro. Bati at palusot niya kay RJ na halata mong na-offend naman sa nangyari. Hindi, ano ka ba Kyle? Hindi pa ako lasing. Puro na rin ako trabaho. Gusto ko rin mag-happy-happy. Bulalas ni Kat sa lasing na tono. Pero madam, may meeting pa po kayo bukas at hindi maganda na nakikipag-iinuman kayo sa mga empleyado nyo. Anito na siya namang ikinatauhan ni Kat mula sa ginagawa. Ay, oo nga pala. Sagot ng babae at inayos ang sarili at pilit na tumayo na maayos kahit na mabuwal-buwal na. Oh, paano ba yan? Mag-enjoy kayo ha? Wala namang pasok bukas sa restaurant at kailangan ng mag-general cleaning. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Kung hindi na kaya, dyan muna kayo matulog. Ako, kailangan ko nang umuwi dahil sa appointment ko with Mr. Chavez tomorrow. Pagpapaalam nga ni Kat sa mga ito. Hindi na nga hinayaan ni Kyle na humaba pang usapan o marinig pa nakakaimbyar ng boses ng RJ na yon at inalalayan na niya sa paglalakad si Kat. Kinabukasan, masakit ang ulo ni Kat ng magising. Parang binibiyak yon sa kalahati at nang mapatingin siya sa orasan sa kanyang side table ay napamulagat na lang siya na makitang 9:58 AM na pala. Hala, anong araw ngayon? Mabilis siyang bumangon at hinanap ang cellphone niya. Tinignan niya kung anong petsa at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang malamang September 17 na pala ngayon. Diyos ko po, may meeting ako with Mr. Chris ng 6:30, 10 AM na. Sigaw niya at mabilis tumakbo palabas ng kwarto. Dumiretso siya sa lababo para sana magsipilyo at maghilamos nang matagpuan niyang nasa kusina si Kyle. Walang damit pang itaas at naka-apron lang habang nagluluto ng kung ano. Napahiyaw tuloy siya sabay takip ng mga mata. Ah! Ginagawa mo dito? Bakit ka nakahubad? Ay, sorry madam. Nagugutom na kasi ako eh. Tapos puti yung damit ko. Baka madumihan. Mahirap maglabi. Anya sabay tikim pa sa iniluluto niya. Kahit ano, hindi ka pa rin dapat naguhubad. Inas itong sabi at saka nalang dumiretso sa lababo nang nakatakip ang kamay sa mukha. Mabilis siyang nagsipilyo at saka naghilamos ng mukha. Nakausap ko na si Mr. Chavez, madam. Wika ni Kyle habang hinahalo ang niluluto niyang sinigang na baboy. Natigilan naman si Kat at saka nilingon si Kyle. At sabi ko, masama ang pakiramdam mo. Nakiusap ako kung baka pwede bukas na lang ituloy ang meeting. Ano sabi niya? Ngayon ay kalmado na niyang tanong sa lalaki. Okay daw sige, sakto daw kasa't may biglaan silang emergency. Anito sabay tingin kay Kat na basang-basa mukha pagkatapos ay kinindatan pa siya. Napakurap-kurap naman ang mga mata ni Catherine at saka muling sinabuyan ng tubig ang mukha niya. Kumuha din siya ng tissue at saka ininampi yon sa mukha niya. Si Kyle naman na kanina ay abala sa pagluluto. Ngayon ay biglang naging abala sa pagtitig kay Kat na pinatutuyo mukha. Itinali pa dito buhok niya na siyang halos mapanganga kay Kyle. Tila isa itong hanghel na nagliliwanag sa harapan niya. Ilang sandali pa. Hoy, hoy! Napabalik na lang sa tamang huwisya si Kyle nang kumuway-kuway na sa harapan niya si Kat na ngayon ay nakapamewang na. Okay ka lang ba? Kasi niluluto mo hindi na. Anya at saka inginuso ang nakasalang na kaldero na ngayon ay kumukulo na. Napatras naman sa gulat si Kyle na makitang nalulusak na mga gulay na inilagay. Ay, naku po. Anito na siya namang bahagyang nagpatawa kay Kat. Ngunit ang mapansing tumatawa nga siya ay agad niya ring binawi yun. Iris, hindi pwede, okay? Nang alukin nga ni Kyle na tikman ni Kat ang sabaw na niluto niya, namangha naman si Kat dahil masarap yun. Hindi sobrang asim, hindi maalat at hindi matabang. Tamang-tama lang. Maski ang baboy, saktong-sakto sa pagkakaluto. Yun nga lang, medyo nalusak ng bahagya ang kulay dahil sa kakatitig ni Kyle sa kanya kanina. Ang galing ah. Sarap pa. Marunong ka palang magluto. Siyempre naman. Proud pang sabi ni Kyle at saka na nagsimula sa paghahain.
Yung plate, make it 3, darating ng anak ko. Nakangiting sabi ni Kat na ikinagulat naman ni Kyle. Anak? May anak ka na, madam? Tinignan naman siya ni Kat. Sumama ang mukha nito sa kanya na ikinagulat niya. Pero nang mapansin yun ni Kyle, bahagya na lang siyang umiti. Yes, kaya make it 3. Nakatulala namang sinunod yun ni Kyle. Habang naghahain siya, si Kat naman ay nagsasandok na ng kanin at ulam at ilang sandali na lang. Dumating na ang baby boy niya. Masayang masaya at punong-puno ng energy. Hello, Mommy! Oh my God, anak. Hello, how are you? Kamusta vacation mo with Yaya Yali? Tanong niya rito. Pinagbakasyon niya muna kasi ang anak niya sa dati nilang katulong since ang wish ni Yaya Yali nung nag-birthday ito ay ang makasama ang inalagaan niya na maraming taon. Personal yaya kasi ito ng anak niya. Kailan lang din nag-resign nung nagkasakit na. Medyo may edad na rin kasi ito. Okay naman po, Mami. Look, she buy a lot of food para sa'yo. Masayang sabi ng bata at saka tinasandalan nitong mga paper bag na puno ng pasalubong para sa kanya. Oh, natouch naman ako. Don't worry, I'm going to call your Yaya Yali later ha? Para makapagpasalamat sa kanya. By the way anak, meet Kyle, my new personal driver. And kapag may pasok ka sa school, siya na rin yung maghahatid sundo sa'yo, okay? Wow! Siya na po bang kinukwento yung papalit kay Kuya Bert, Mami? Yes anak, say hi to your new kuya. Nito at masayang ipinakilala ang bago niyang personal driver / real daddy ng anak niya. Hello po, Kuya Kyle! Si Kyle naman ay natulala. Tila bigla siyang tinakasan ng dila. Hindi siya nakapagsalita. Ang naramdaman niya, halo-halo na hindi niya maintindihan at hindi niya magawang ipaliwanag. Napansin naman yun ni Kat. Siya tuloy ang nailang kaya't mabilis siyang nag-change topic. Anak, siguro mas mabuti kung kakain na tayo. Yung bag mo, akin na muna. Anya sa bata na sinunod naman ito. Sa buong pagkain nila, si Kyle walang kibo. Pinagpapawisan sa hindi niya malamang dahilan. Panay tingin lang sa anak ni Kat na hindi maitatangging may pagkakahawig sa kanya. Nang matapos silang kumain, ay si Kat nang nagpresintang magligpit at mag-uro. Si Kyle naman ay kinuha ang walis at wala sa sariling nagwalis. Kahit kasi ubod ng yaman si Kat, wala itong katulong sa bahay. Ang naging katulong lang nito ay ang personal yaya ng anak niyang si Kyson. Since nag-resign na nga ito, hindi na siya muli pang humanap ng iba. Habang nagwawalis nga si Kyle, ay hindi niya maiwasan ang panonood kay Kyson, na abala naman sa panonood sa malaki nilang TV sa sala. Ang pag-upo nito, ang pagtawa, kamukhang kamukha ng mga kilos niya. Nang muli niyang matitigan sa malayo ang mukha nito, mas lalo siyang kinabahan. Ang makapal nitong kilay, ang mga mata nito, ang ilong at ang labi, pati hugis ng panga, kamukhang kamukha niya. Shit! Naibulong niya nang wala sa sarili. Muli niyang binalikan ng gabi na may nangyari sa kanila ni Kat bago niya ito iniwan. Tinanong niya rin si Kat kung ilang taon ang bata at anito 7 taon na. 7 taon na rin simula nang may mangyari sa kanila. Ang lalo pang nagpalakas sa hinala niya ay nang malaman na single mom lang ito at walang asawa. Kaya't isang gabi, nang natutulog na ang bata, ay pinuntahan nga niya ito sa balcony kung saan ito humihigop ng kape. Madam, pasensya ka na sa abala. Kumakamot sa ulo na panimula ni Kyle, hindi alam kung saan magsisimula. Yes, ano yon? About sa nasa anak mong si Kyson. Napatikim naman si Kat at saka lumunok ng laway. Inaasahan niya na darating ang araw na ito na kapag nagkita sina Kyle at Kyson, magtatanong at magtatanong ang ex niya. Bakit? Anong tungkol sa anak natin? Napamulagat ng mga mata si Kyle. Hindi agad siya nakapagsalita at mabilis na nagbawi. Oh, gulat na gulat ka naman yata. Sa bagay, 7 years na rin kasi. Habang nandun ka sa Canada, masarap ang buhay. Kami naman ang anak mo, naghihirap dito sa Pilipinas. Dahil sa ginawa mo, hindi mo man lamang tuloy nakilalang anak mo. May panunumbat na sabi ni Kat, pero pilit pa rin niyang pinapakalma ang sarili. Malapit lang kasi sila sa kwarto ng anak. Ayaw niyang marinig siya nito na sumisigaw. Ni minsan kasi,
Hindi niya sinigawan ito o hindi niya ipinakita na nanigaw siya ng ibang tao. Ayaw niyang lumaki ang anak niya na may magulo at nakakatroma na mundo. Anak ko si Kyson. Nagkaanak tayo. Nabuntis ka. Yes. At hinanap kita. The day pa nga lang pagkatapos mo kung kunan ng virginity, hinanap na kita. Pero ikaw, ang bilis mong nakasibat sa Canada. Nagawa mo kong gamitin para sa libreng plane ticket. Nakakatawa. Tinatawagan kita, hindi ka sumasagot. Pati sa mga social media, nakablock ako. So paano ako makakahanap ng way para sabihin sa'yo? Yung mga kabarkada mo, sa tingin mo, pakikinggan nila ako? Sinubukan pero imbes tulungan ako, anong ginawa nila? Nilait lang nila ako at pinagtawanan. Hindi ko rin naman nakilalang pamilya mo kasi sabi nga nila, matagal ka ng ulila. Kahit yung tita mo sa Canada, sinubukan ko rin namang hanapin kaso hindi ko talaga nakilala kasi pati Facebook mo, hindi ko ma-stalk. Lalong nanghina si Kyle. Oh, chill ka lang naman. Ikaw naman. Ang natatawang sarkastikong wika naman ni Kat. Maya-maya ay napansin niya ng namumuo na mga luha sa mga mata ni Kyle. Bigla siyang nasaktan. Para bang kumirot ang puso niya. Pero sa tuwing naaalala niya lahat ng pasakit na pinagdaanan niya matapos siyang iwan nito, pakiramdam niya ay kulang pa ito na kabayaran sa lahat ng ginawa nitong panloloko at panggagamit sa kanya. So, paano ba yan? Speechless ka naman na dyan. Mukhang hindi mo na alam ang ire-react mo May pangasar nitong sabi. Mauna na ako Kailangan ko mag-beauty rest at maaga pang meeting ko bukas. Nito at saka na tinangkang iwan ng lalaki sa balkonahe. Pero nagulat na lang siya nang maramdaman ang biglang paghatak nito sa kanya. Napakurap-kurap na lang siya ng mga mata nang maramdamang niyayakap na siya ng lalaki habang umiiyak ito. Bigla na namang bumilis ang kabog ng dibdib niya. Ito yung pakiramdam nung unang beses siyang niyakap ni Kyle. 7 years ago. I'm so sorry, Kat. Naging selfish ako. Naging siraulo ako Naging masama akong tao, hindi lang sa'yo kundi sa anak din natin. Hindi ko alam, Kat. Basta nung araw na yon, gusto ko lang talaga magkaroon ng pambahid papuntang Canada. Gusto ko nang pumunta sa tita ko para doon na lang mamuhay. Gusto kong lumayo dito sa Pilipinas dahil nandito lahat ng trauma ko sa buhay. Yung mga dahilan kung bakit bata pa lang ulila na ako sa magulang. Yung pang-aabuso ng tiyuhin ko sa akin. Yung pananakit niya sa tuwing hindi ko sinusunod yung gusto niya. Kaya ako naging rebelde at miserable. Pagkatapos kong mamatayan ng magulang, paulit-ulit akong ginagahasa ng tiyuhin ko. Kaya ako naging desperado sa inalok na JM at Vincent dati. Gusto ko lang talagang tumakas. Yung tita ako kasi, ayaw na niya siya pa yung gagastos ng pagpunta ko doon. Gusto niya raw matutunan kung kumayod muna bago niya ako tulungan dahil nababalitaan na niya yung pagiging miserable ko sa mga school na pinapasukan ko. Sorry, iniwan kita. Sorry kung ginamit kita pero maniwala ka. Magmula nun hindi ka na nawala sa isip ko. Sinubukan ko makipagrelasyon sa iba pero hindi nagwo-workout. Ang akala ko din, gaganda ng buhay ko sa Canada pero nagkamali ako. Mas lalo lang gumulo. Yung tita ko nagnunong sa sugal at drog ang asawa niya kaya hindi rin ako nagtagal doon. Naranasan ko pa nga maging working student doon kaya bigla akong naintindihan yung nararanasan at nararamdaman ng mga working student. Sobrang hirap pala. Pero since nagka-problema sa mga papeles ko, sa visa at hindi aprubahan ng citizenship ko, kaya ako napauwi dito ng biglaan. Ayoko nang bumalik sa tiyuhin ko kaya naghanap ako agad ng trabaho. Sakto at sa'yo ako napunta. Siguro may dahilan ng Diyos bakit yun nangyari. At ito na nga. Sorry, Kat. Sorry. Hindi kita gustong saktan pero napilitan ako para makatakas. I'm sorry. Ang mga katagang yon, ang paulit-ulit na dumurog sa puso ni Kat habang yakap-yakap siya ni Kyle. Ngayon naging mas malinaw na sa kanya ang lahat kung bakit bigla na lang nawala si Kyle sa tabi niya. Biktima pala ito ng sexual abuse ng sarili niyang tiyuhin. Kung ganon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kyle, handa naman akong makinig Handa kitang tulungan pero bakit naging saradong bibig mo? Tanong niya dito nang kumalas ito sa pagkakayakap. Nanatili din naman ito nakayuko. Dahil nahihiya ako Kahit ang mga kaibigan ko hindi nila alam ang parting yun ng buhay ko. Araw-araw ako nandidiri sa sarili ko.
Gabi-gabi niya akong ginagawang laruan. Since wala akong kakayahan na buhayin ng sarili ko at siya lang natitira kong kamag-anak dito, wala akong choice. Kapag umalis ako, saan ako pupulutin? Paano ako mabubuhay? Kaya nagtis ako sa kanya na sinabi nga ng tita ko na pag-aaralin niya ako sa ibang bansa kapalit ang paghahanap ko ng malaking pera para sa passport at ticket ko. Gumawa agad ako ng paraan. Yun nga lang, ikaw ang napagdiskitahan ng mga kaibigan ko. Mga anak mayaman kasi sila kaya basic sa kanila ang pera. Pinatos ko yun. Kumapit ako sa patalim para lang makatakas. Mas lalong nanlumo si Kat sa narinig at tinitigan sa mga mata si Kyle. Mas lalo niyang nakita ang senseridad nito. Napahinga na lang ng malalim si Kat at saka tinapik ang balikat ni Kyle. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman ipagkakait sa iyong anak mo. Hindi naman ako ganun kasama. At saka oo, galit na galit ako sa iyo hanggang buto. Pero ayokong lumaki na magiging rebelde ang anak ko dahil sa mga desisyong pipiliin ko. Sa narinig na yon, nabuhayan ng loob si Kyle. Nagpasalamat siya ng sobra kay Kat at niyakap ito. Napangiti naman si Kat at saka tinapik muli ang likod ni Kyle. Walang anuman. Nakangiti at magaan ang loob na bulong niya rito. Kinabukasan nga rin ay unti-unti nilang sinimula ng pagpapakilala kay Kyle bilang ama nito. Hindi naman din nagsisa si Kat na binigyan ng ikalawang pagkakataon na lalaki. Kahit na sobra-sobra ang pagkukulang nito dati, lalo na't ngayon. Todo ang pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga nito sa kanilang anak na si Kyson. O anak, itong niluto kong ulam simutin mo to. Special to ni Daddy, okay? Dapat walang tira. Tapos tong tubig mo, nako, huwag kang magtitira. Magkaka-UTI ka, ikaw pa naman tong mahilig sa juice, nako. Sunod-sunod na paalala ni Kyle sa anak niya sabay gulo pa ng buhok nito. Yes po, Daddy. Noted na noted. Sagot naman ng kuwela at napaka-energetic na bata. Sikat naman habang pinapanood ang kanyang mag-ama, napapangiti na lang. Ang pagod niya sa magkabila ang meeting at trabaho, tila napapawi ng kulitan na mag-ama. Ipinagpatuloy ni Kyle ang pagiging mabuting ama at pagsuyo kay Kat sa maraming buwan na lumipas. Ni minsan ay hindi siya napagod na umunawa, humingi ng tawad, magpakumbaba, at gawin ang lahat para sa kanya mag-ina. Masyadong mahaba ang 7 taon na pinagtiisan nilang dalawa habang wala siya at nagbubuhay binata. Kulang pa ang mga buwan na lumipas para mapunan niya ang lahat ng pagkukulang. Pinag-aralan din niya ang mga ginagawa ni Kat kung paano magpatakbo ng hotel at restaurant, mag-manage ng mga customer, empleyado, paano magpasahod, magpalago ng negosyo, kumausap sa mga investor at kung ano-ano pa. Hindi na niya hinayaan si Kat na magtrabaho mag-isa. Kung pwede nga lang ay gusto na lang niyang akuin ang lahat ng trabaho nito at siya na magtatrabaho. Hahayaan na lang niya na magpahinga ito sa bahay nila, magbuhay prinsesa o kaya Reyna. Lahat naman ng yun nakita ni Kat. Lahat ng ginagawa ni Kyle para sa kanya mag-ina. Lubos-lubos ang pasasalamat niya. Mabuti na lang at ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya ang mag-asawa o kahit makipagrelasyon man lang sa iba. At least ngayon, malaya niyang mamahalin na lalaking nakauna sa kanya sa lahat. Ang lalaking kinababaliwan niya dati. Hindi man maganda ang pagsisimula ng kanilang kwento noon, pero tila napakaganda naman ng magiging wakas nito. Makalipas nga lang ang mahigit pang 1 taon, tuluyan ang muling binuksan ni Catherine ng puso para sa lalaki. Sa lalaking ama ng kanyang anak na si Kyson. Sobra din naman ang saya ng kanilang anak dahil sa wakas, unti-unti nang nabubuo ang kanyang pamilya. Hindi na siya mananabik sa pagkakaroon ng ama dahil pwede na silang matulog na magkakasama. Nang maging maayos ng lahat, nagpropose na rin si Kyle hindi katagalan. Sinagot naman siya ni Kat at sa huli, sa simbahan din ang tuloy nila. From college enemies to lovers. Ang nakangiting wika ni Kat nang iangat na ni Kyle ang belo niya para halikan. And now, from personal driver to husband and wife. Nakangiti rin naman dugtong ni Kyle bago hinawakan ng magkabilang kamay ang pisngi ng kanyang napakagandang asawa. Mahal na mahal kita, misis ko. Bulong ni Kyle dito bago unti-unting inilapit ang mga labi sa mapupula at matatamis na labi ng asawa. Sikat naman,
Napapikit na lang habang umaapaw sa saya at pagmamahal ang puso niya. Mahal na mahal din kita, mister ko. Sagot niya matapos pakawalan ng kanyang asawa ang mga labi niya. Dahil sa narinig namang yun, muling hinalikan ni Kyle ang labi niya at mahigpitan ni yakap. Maraming salamat, mahal ko. Kung hindi kita nakakilala, baka nandun pa rin ako sa darkest part ng buhay ko. Salamat sa pagbibigay ng liwanag sa madilim kong mundo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Anya at saka pumikit. Pagkatapos ay nanalangin sa Diyos. Tunay nga po nangyayari ang mga bagay-bagay dahil may dahilan. At ngayon, naunawaan ko na po kung bakit. Salamat, Lord. Salamat sa napakagandang regalo ng buhay at pag-asa. Ang araw na yon ay mas lalo pang nabigyan ng kulay at liwanag nang ang mga magulang ni Kat ay dumalunga sa kasal nito, daladalang seryosong paghingi ng tawad sa anak. Ngunit si Catherine, hindi tinanggap yon dahil aniya, wala silang ginawang mali. Yun pa nga ang nagtulak sa kanya para matuto at magsumikap sa buhay. Ngayon, nauunawaan ko na po, Mama at Papa, kung bakit galit na galit kayo na mabuntis ako at iniwan ang nakabuntis sa akin. Kasi po mahirap palang buhay at hindi mo gugustuhin na maranasan yun ng anak mo. Nauunawaan ko po. Salamat sa pagtatakwil sa akin. Salamat sa pagtiis kahit mahirap. Natuto po ako ng mga bagay na dadalhin ko hanggang sa dulo ng buhay ko. Sambit ni Kat sa kanyang mga magulang bago niyakap ang mga ito ng napakahigpit. Bago nga matapos ang araw na yon, nagpictorial sila kasamang pamilya at mga mahal sa buhay. Pinuno nila ng masasayang alaala ang espesyal na araw na yon sa kanilang pamilya na hanggang sa huling sandali ng kanilang mga buhay, dadalhin nila. Makalipas nga lang din ng ilan pang buwan, masayang ibinalita nila Kyle at Kat na magkakaroon na ng kapatid si Kyson. Sobrang saya naman din ng bata dahil anito, sa wakas magiging kuya na nga siya. Sobrang saya ko po, Mommy at Daddy. Promise ko po, kapag lumabas na si baby, ako po mag-aalaga sa kanya. Ako po magtitimpla ng gatas niya, magpapalit ang diaper niya, magpapaligo sa kanya at magpapatulog. Promise ko rin po na ako yung poprotekta sa kanya sa lahat ng bad guys. Bibong-bibo na wika ni Kyson na siyang ikinatawa at ikinatuwa na mag-asawa. Promise mo yan ha. Naku anak, may CCTV tayo, naririnig ka niyan kaya recorded to. Biro naman ang ama nitong si Kyle. Aba, kahit buong universe pang makarinig, tutuparin ko pong pangako ko. Ako nang bahala sa little brother or sister ko. Proud pa rin sabi nito na mas lalo nga nilang ikinatawa. Ginulo na nga lang ni Kyle ang buhok nito at saka pinaghalikan ng anak. Sikat naman ay kumuha ng merienda at inihapag yon sa harapan nila. Kumain na nga muna kayong dalawa, gutom lang yan. Ani Kat. Sus, selos naman tong misis ko. Halika nga dito, pakis. Pambobola pa ni Kyle at saka hinuling asawa pagkatapos ay pinaghalikan sa leeg at kilikili. Bagay na sobrang ikinatawa ng malakas si Catherine. Ay, sina Mommy at Daddy, wala pa man din si baby number 2 pero gumagawa na agad ang baby number 3. Hagik-hik ni Kyson at saka tumakbo na mabilis nang malaki ang mga mata nila Kyle at Kat. Hinabol nga nila ito saka hinuli. Pagkatapos ay pinagkikiliti na halos ikakabag naman ng bata. Mabilis pang lumipas ang marami pang buwan. Hindi kalaunan ay nagsilang na nga si Catherine ng sanggol na babae. At katulad ng ipinangako ni Kyson, siya nga ang mas tutok na nag-alaga dito. Proud na proud tuloy sina Kat at Kyle habang pinagmamasdan ng anak niya. Alam mo, napakagaling mong magpalaki ng bata. Napakabait ng anak natin. Bulong ni Kyle sa asawa niyang nakahiga pa rin sa hospital bed. Napangiti naman si Kat at pinahid ang luha sa mga mata. At hindi magiging posible yon kung hindi ka dumating sa buhay ko. Anya at saka ngumuso. Tanda na nagpapahalik sa asawa. Hinalikan naman yon ni Kyle at saka niyakap ang kanyang mahal na asawa. Mahal na mahal kita, misis ko. Anito sa seryosong boses. Mahal na mahal din kita, mister ko. Sagot naman ni Kat na dinamdama ang bawat init ng yakap nito. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory.
Hanggang sa muli. Paalam!